Magandang gabi mga ka-amazing. Bago natin simulan ang huling bahagi ng kwento, magbalik tanaw muna tayo. Sa nakaraang bahagi, tuluyan ng binalot ng anino si Luna. Unti-unti niyang nararamdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit kapalit nito ay ang kanyang pagkatao. Sinubukan niyang lumaban, ngunit masyadong malakas ang puwersa ng dilim. Naging anino ang kanyang sariling kamay at muntik na niyang patayin si Elias, ang kanyang kasama. Bago pa tuluyang lamunin ng kadiliman si Luna, isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid. Lumitaw mula rito si Mateo, ang pinuno ng Spirit Hunters. Dala ang isang sinaunang espada na may kakayahang wasakin ang sumpang bumabalot kay Luna. Ngunit ang tanong, ano ang pipiliin ni Luna? Ang kapangyarihan ng dilim o ang kanyang tunay na pagkatao? At paano matutulungan ni Mateo na tapusin ang bangungot na ito? At ngayon simulan na natin ang huling bahagi ng kwento, mga ka-amazing. Sumigaw si Luna sa sakit habang patuloy na bumabalot sa kanya ang anino. "Labanan mo, Luna!" Sigaw ni Mateo habang ikinukrus ang kanyang espada sa harapan. "Hindi ikaw ang kadilimang yan." Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti si Luna. Isang malamig, malalim na boses ang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang boses na hindi sa kanya. "Masyado kayong mahina. Hindi nyo kayang pigilan ang itinakda." Biglang bumukas ang lupa at mula rito lumabas ang isang dambuhalang nilalang na yari sa anino. Walang mukha, walang mata, ngunit may napakaraming kamay na umaabot sa hangin. Ang dilim ay muling babalik. Itinaas ni Mateo ang kanyang espada at isang bugso ng liwanag ang tumama sa halimaw. Ngunit kahit ang pinakamalakas na atake ay tila walang epekto rito. Samantala, sa loob ng kanyang isipan, nakulong si Luna sa isang madilim na espasyo. Sa harapan niya, isang refleksyon niya mismo. Ngunit may mapupulang mata at isang hindi pangkaraniwang ngiti. Alam mong gusto mo ito, hindi ba? Bulong ng anino. Kapangyarihan, lakas, walang takot, walang limitasyon. Hindi ako ikaw!" Sigaw ni Luna, ngunit isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang katawan. "Mas madali kung susuko ka na lang." Sa labas, patuloy na lumalakas ang halimaw. Si Elias ay walang malay na nakahandusay sa lupa. Si Mateo ay halos maubos na ang enerhiya sa paglaban. At si Luna, nasa bingit ng desisyon. "Luna, kaya mo yan!" Halos pumutok na ang boses ni Mateo sa pagsigaw. "Lumaban ka!" Isang matinding tunog ang umalingaw-ngaw, parang may nabasag sa loob ng kanyang isipan. At sa loob ng kadiliman, bumukas ang kanyang mga mata. "Hindi mo ako pag-aari." Isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang nagmula sa katawan ni Luna. Ang aninong bumabalot sa kanya ay nagsimulang matunaw. Napasigaw sa sakit ang halimaw na anino, habang ang katawan nito ay unti-unting nagkakabitak. Si Mateo, pagamat pagod, ay ginamit ang natitira niyang lakas upang itarak ang kanyang espada sa puso ng nilalang. "Ito ang katapusan mo." Sa isang iglap, isang matinding liwanag ang sumabog mula kay Luna at Mateo. Ang lahat ng anino sa paligid ay sumigaw bago tuluyang naglaho. At sa wakas, nanumbalik ang katahimikan. Dahan-dahang iminulat ni Luna ang kanyang mga mata. Nasa lupa siya, hawak-hawak ni Elias na ngayon ay gising na. "Luna, tapos na." Bulong nito, tumingin siya sa kanyang braso. Wala na ang marka, napangiti siya. Hindi siya naging alipin ng kadiliman. At sa unang pagkakataon, alam niyang siya pa rin ang may hawak ng kanyang sariling kapalaran.
Sa gitna ng guho at abo, humihingal si Luna. Nararamdaman niyang unti-unting bumabalik ang kanyang katauhan, ngunit may isang bagay na hindi tama. Natapos na ba talaga ito? Bulong niya sa sarili. Napatingin si Mateo sa paligid. Ang espiritu ng halimaw na kanilang tinalo ay tila naglaho na. Ngunit may kung anong nakakakilabot na presensya ang nananatili sa hangin. Hindi, may mali. Bulong ni Elias habang pilit bumabangon, biglang lumamig ang paligid. Ang lupa na dating basag at puno ng abo ay unti-unting nabalot ng manipis na hamog. Isang anino ang lumitaw mula sa dilim, mas matangkad kaysa sa kaninuman sa kanila. May suot itong mahaba at punit-punit na itim na kapa. At sa ilalim ng kanyang hood, lumilitaw ang isang mukhang parang gawa sa usok. Walang pisikal na anyo, ngunit may mga pulang matang, tila sinusunog ang kaluluwa ng sinumang tumingin. Kayo ay mga laruan lamang, anang nilalang. Wala pa ito sa tunay na labanan. Sino ka? Sigaw ni Mateo, itinaas ang kanyang espada. Isang nakakakilabot na tawa ang lumabas mula sa anino. Ako, ang tunay na tagapagmana ng kadiliman. Mula sa kanyang likod, bumukas ang isang itim na portal at mula rito, isang hukbo ng mga nilalang na yari sa anino ang nagsimulang lumabas. Mas marami, mas malalaki, at mas nakakakilabot kaysa sa alinmang halimaw na kanilang hinarap noon. Si Elias ay napaatras. Ang kanyang mga sugat ay hindi pa ganap na gumagaling. Si Mateo naman ay nanatiling nakatayo. Ngunit ramdam niyang ang espadang hawak niya ay tila nawawalan ng liwanag. At si Luna, unti-unting may bumabalot na itim na marka sa kanyang balat, parang isang sumpang bumabalik mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Luna, tumayo ka, mahina, ngunit matigas ang boses ni Mateo. Hindi pa tayo tapos. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang isang kamay ang lumitaw mula sa lupa at hinablot ang kanyang binti. Napasigaw siya sa sakit. Isang espiritong anino ang bumalot sa kanyang katawan, hinihigop ang kanyang enerhiya. Mateo, sigaw ni Elias, ngunit isang halimaw ang sumugod sa kanya at tinamaan siya ng matalim na kuko sa dibdib. Bumagsak siya, duguan at walang malay. Si Luna naman ay nakikita ang lahat ng ito, ngunit hindi siya makagalaw. Ang kanyang katawan ay tila nagyelo sa kinatatayuan. Ang marka sa kanyang balat ay patuloy na lumalawak. Kumikirot na, parang sinusunog ang kanyang kaluluwa at noon niya naunawaan ang katotohanan. Ang kadiliman ay hindi pa tapos. Ang halimaw na kanilang nilabanan kanina ay isang patibong lamang. Ang tunay na nilalang ng dilim, ang tagapagmana ng anino, ay hindi isang simpleng kalaban, kundi isang Diyos. Sa kabilang dako ng kawalan, isang matandang babae ang nakatayo sa gitna ng isang madilim na guho. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa asul na liwanag at sa kanyang harapan ay isang sinaunang aklat na yari sa balat ng isang bagay na hindi tao. Dumating na ang oras, bulong niya. Ang huling digmaan ng liwanag at dilim. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang isang napakalakas na enerhiya. Sa isang iglap, bumukas ang kalangitan at mula rito, isang nilalang na yari sa dalisay na liwanag ang bumaba.
May pakpak itong nagliliyab at ang kanyang presensya ay nagbigay ng init sa nagyayalong hangin. Ang huling pagkakataon para sa sangkatauhan ay narito na. Sa kanyang kamay ay isang espadang may ukit ng sinaunang mga simbolo, ang sandatang matagal nang nawala sa kasaysayan. Ang tanging bagay na kayang tapusin ang anino. Sa kampo ng Spirit Hunters, nagkagulo ang lahat. Nakatanggap sila ng isang mahiwagang mensahe sa pamamagitan ng isang sinaunang orasyon. Ang mga Diyos ng liwanag at dilim ay magtatagpo sa huling labanan. Ang sangkatauhan ay nasa bingit ng pagkalipol. Ang tunay na tanong, sino ang papanig sa alin? Sa gitna ng labanan, bumukas ang langit. Sa isang iglap, bumaba mula sa ulap ang isang nilalang ng liwanag, ang tagapagdala ng huling pag-asa ng sangkatauhan. Ngunit kasabay nito, ang anino ay lumawak palalo. At sa mismong gitna ng dalawang puwersa, si Luna, dahil sa kanyang katawan, nananatili ang isang lihim na matagal nang itinago sa kasaysayan. Ang kakayahang mamili kung sino ang mananaig. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumindol ng malakas. Ang lupa ay nagkabitak-bitak at mula sa ilalim nito ay lumitaw ang itim na usok na bumalot sa buong paligid. Si Luna ay napaluhod. Hawak ang kanyang dibdib habang ang itim na marka sa kanyang katawan ay patuloy na kumakalat. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabago ng kulay mula sa karaniwan niyang kayumanggi. Naging pula ito na parang nag-aapoy. Luna, labanan mo yan! Sigaw ni Mateo habang pilit niyang pinapatay ang mga halimaw na umaatake sa kanila. Ang kanyang espada ay pilit niyang ginagalaw. Ngunit sa bawat galaw niya ay parang may kung anong humihigop sa kanyang lakas. Si Elias ay tuluyang bumagsak. Hirap huminga dahil sa sugat na tinamo niya. Napansin niyang ang kanyang dugo ay sumisipsip ng lupa at tila gumagapang patungo kay Luna. Anong nangyayari? Bulong niya sa sarili habang pinipilit niyang bumangon. Isang nakakatakot na tawa ang umalingaungaw sa paligid. Nagsisimula na. Ang nilalang na may pulang mata ay lumutang sa ere. Ang kanyang kapa ay tila nagiging bahagi ng dilim. Ikaw ang huling piyesa, Luna, anito. Ang dugo mo, ang susi para tuluyang buksan ang pintuan ng kadiliman. Biglang lumiwanag ang langit. Isang matalim na liwanag ang bumagsak mula sa alapaap at tumama sa lupa. Sa gitna nito ay lumitaw ang nilalang na may nag-aapoy na mga pakpak. Ang kanyang espada ay nanginginig sa sobrang lakas ng enerhiya. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang kadiliman. Sigaw ng nilalang ng liwanag. Itinaas niya ang kanyang espada at biglang lumitaw ang libu-libong sigil sa hangin. Bumubuo ng isang proteksyon laban sa mga halimaw na lumalabas mula sa anino. Ang nilalang ng kadiliman ay tumawa lamang. Masyado kayong nagmamadali, anito. Ang kapalaran ay hindi maaaring baguhin. Ang dilim ay matagal nang nakaugat sa mundo. Biglang sumabog ang lupa sa paligid ni Luna. Si Luna ay sumisigaw sa sakit. Ang itim na marka sa kanyang katawan ay kumikislap at gumagapang papunta sa kanyang leeg. Mateo ay napaatras. Luna, kailangan mong lumaban. Ngunit nang tingnan niya ito, ang kanyang katawan ay lumulutang na sa ere. Si Luna ay hindi na siya. Ang kanyang buhok ay lumipad sa hangin. Ang kanyang balat ay naging parang marmol.
at ang kanyang mga mata ay naging isang itim na walang katapusang kailaliman. Ako, ang susi. Isang pagsabog ng enerhiya ang tumama sa lahat ng direksyon. Ang hukbo ng dilim ay lumakas ng 10 beses. Ang nilalang ng liwanag ay napaatras at si Mateo ay naitulak papalayo. Kay Luna, sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang hangin ay biglang nanlamig at ang paligid ay nabalot ng matinding kadiliman. Si Luna, na ngayoy isang daluyan ng walang hanggang kasamaan, ay lumutang sa ere. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa malalim na itim at mula sa kanyang katawan ay lumalabas ang pulang enerhiyang parang apoy. Wala na kayong magagawa. Ang pinto ng kadiliman ay tuluyan ng mabubuksan. Sigaw niya habang ang lupa ay lalong nabiyak at naglabasan ang mga nilalang na hindi pa kailanman nakita ng sangkatauhan. Si Mateo, bagamat sugatan, ay pilit na bumangon. Itinaas niya ang kanyang espada, ngunit naramdaman niyang unti-unting humihina ang kanyang lakas. Ang anino ni Luna ay lumawak at pilit siyang hinihigop. Luna, lumaban ka! Hindi ikaw ang halimaw na yan! Sigaw niya habang nilalabanan ang puwersa ng anino. Ngunit lumapit si Luna sa kanya, dahan-dahan na tila isang reyna ng kasamaan. Mateo, huli na ang lahat, bulong niya. Ang tadhana ko ay maging tulay ng kadiliman. At ikaw ay magiging unang sakripisyo. Sa isang iglap, itinaas ni Luna ang kanyang kamay at isang napakalakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang palad. Direktang tumama kay Mateo. Napaatras ito, sumadsad sa lupa at halos mawalan ng malay. Mateo! Sigaw ni Elias na pilit pa ring bumabangon mula sa sugat. Ang nilalang ng liwanag na ngayoy halatang hirap na rin sa laban ay lumingon kay Mateo. Isa na lang ang natitirang paraan. Bulong nito bago lumipad paitaas. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magliyab sa puting apoy at ang kanyang espada ay kumislap ng ubod ng liwanag. Kung ang dilim ay may daluyan, patuloy niya, ang liwanag ay kailangan ding magkaroon ng huling sagisag. Sa huling sandali, hinagis niya ang kanyang espada kay Mateo. Ang espada ay kumislap at agad na tumagos sa puso ng mandirigma. Si Mateo ay napasigaw, ngunit hindi sa sakit kundi sa kakaibang kapangyarihang bumalot sa kanyang katawan. Ang kanyang sugat ay agad na naghilom at ang kanyang mata ay nagliwanag sa kulay ginto. Ang mga simbolo ng sinaunang sagradong mga sulat ay lumitaw sa kanyang braso at ang kanyang katawan ay tila naging bahagi ng liwanag mismo. Si Luna ay napaatras. Wari nakaramdam ng takot sa bagong anyo ni Mateo. Ano to? Sigaw niya. Ngunit bago pa siya makagalaw, si Mateo ay biglang lumitaw sa harapan niya sa isang kisap mata. Luna, hindi pa huli ang lahat. Bulong niya. Maaari mo pang labanan to. Ngunit lumapit ang nilalang ng kadiliman mula sa likuran ni Luna. Wala kang magagawa, mandirigma. Bulong nito. Ang katawan niya ay pag-aari ko na. Si Mateo ay hindi nagpatinag. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa noo ni Luna. Ang kanyang katawan ay naglabas ng napakalakas na liwanag na bumalot sa buong paligid. Si Luna ay napasigaw, ngunit kasabay nito ay nakita ni Mateo ang isang saglit na emosyon sa kanyang mata. Isang pakiusap. Tulungan mo ako? Bulong ni Luna
bago siya nilamon ng liwanag. Isang nakakasilaw na pagsabog ang bumalot sa buong lugar. Ang mga nilalang ng kadiliman ay nagsisigaw habang isa-isa silang natutunaw sa lakas ng sagradong enerhiya. Ang lupa ay nagsimulang magsara at ang langit ay unti-unting nagliwanag. Ngunit nang humupa ang liwanag, si Luna ay nakahandusay sa lupa, hindi gumagalaw. Si Mateo ay lumuhod sa tabi niya. Nanginginig ang mga kamay habang hinahaplos ang kanyang mukha. Luna! Dahan-dahang dumilat si Luna, ngunit ang kanyang mata ay tila nawawala na ng buhay. Salamat. Mateo, bulong niya bago tuluyang bumagsak ang kanyang kamay sa lupa. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid. Ang digmaan ay tapos na, ngunit isang malungkot na tagumpay ang kanilang natamo. Si Elias ay lumapit kay Mateo at tinapik ang kanyang balikat. Ginawa natin ang tama, kaibigan. Si Mateo ay hindi sumagot. Patuloy na hawak ang malamig na kamay ni Luna. Sa malayo, ang nilalang ng liwanag ay nakatayo. Nakangiti bago ito unti-unting naglaho sa hangin, dala ang pangakong sa bawat madilim na gabi may isang ilaw na laging lalaban. At sa huling pagkakataon, isang malamig na hangin ang dumaan. At sa bulong nito, narinig ni Mateo ang isang pamilyar na tinig. Hindi ito paalam. At diyan nagtatapos ang kwento ng Ang Mga Spirit Hunters ng Sierra Madre. Maraming salamat, mga ka-amazing, sa inyong pagsubaybay mula umpisa hanggang sa huli. Isang kwentong puno ng kababalaghan, takot, sakripisyo, at katapangan. At sana ay nagustuhan ninyo ang bawat bahagi nito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment sa kwentong ito para maipagpatuloy pa natin ang paggawa ng mas marami pang nakakakilabot at kapanapanabik na istorya. At syempre, mag-subscribe na rin dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Para sa mas maraming maikling kwento at updates, i-follow na rin ang TikTok account ng Amazing AI TV Fusion. Hanggang sa muli, mga ka-amazing. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng kababalaghan at katatakutan. Stay amazing and stay brave.